Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay aawit. Aawitan natin ang ating Diyos. Pararangalan natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihang Diyos, salamat po sa oras na ito, Diyos. Patuloy, Panginoon, na Ikaw ay aming papupurihan, pararangalan, dadakilain, luwalhatiin, O Diyos, itataas sa aming kaligtasan. Salamat po sa oras na ito. Buong pagpapakumbaba po kami magpapasakop sa iyong paghahari sa aming mga buhay. Handugan ka namin ng awitin, Panginoon. Itataas ka namin. Inisip mo ang aming mga kapusuan, ang aming mga isipan, O Diyos, na may buong pagpapakumbaba kami na magpuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our call to worship is taken from Psalm 66, verse 1 to 2. Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Amen? Amen. Awitin natin ang every praise. Pwede po tayong sumayaw. Pwede po tayo, kahit anong gawin natin, buong kasiglahan, pag magpuri tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! Every praise to our God, every word of worship with one accord, every praise to our God.
Labi ko, Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, ang ngalan mo'y luwalhati. At ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umahapaw. Tapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umahabaw. Kakapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Hallelujah, Lord. Tunay ka namin papupurihan, magpakailanman, O Panginoon. At sa oras na ito, Lord, Ikaw ay kasapatan ng aming mga buhay. Tunay na di ka nagkulang. Kaya mong ibigay ang lahat sa aming, O Diyos. Panginoon, di ka nagbabago kahit kailan. Ikaw ay tapat at patuloy na sa amin ay kumikilos. Pamitin natin mga kapatid ang hindi ka nagkulang. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
Kahit may suliranin man, lagi kang awilan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasabihin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Lord, kami ay tunay mong iniibig, O Diyos. Napatunayan namin hanggang ngayon kami nabubuhay, O Diyos. Tunay na dakila ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa pagsama mo sa amin, O Diyos. Tuloy, Panginoon, ay kami tataas. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng lindong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming
Salamat po. Salamat po sa restate po. Ito po yung aming itinataas at pinapupulihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga po na kayo po ay dakila, kayo po ay mapagmahal, kayo po, Diyos, ay karapat dapat purihin, sambahin. Sa iyo, Panginoon, kami po ay lumalapit, patuloy namin dinadalangin sa iyo ang aming bayan, ang Pilipinas. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po ang maghari. Dalangin namin, Panginoon, na gabayan ninyo po ang mga namumuno, na ikaw, Panginoon, ang isaalang-alang, ang Diyos at ang bayan. Una, Panginoon, at hindi po ang pansarili, Panginoon lamang na agenda. Dalangin namin ang iyong pong salita ay may pangaral sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa gobyerno, sa pribado, sa matataas na opisina ng gobyerno hanggang sa kaduluduluhang mga sitio, O Diyos. Nawa kayo'y ang magpadala ng mga lalaki at babae na ikaw ay ipapangaral, O Diyos, ang mabuting balita, Panginoon, ay ng kaligtasan ay dadalhin, Panginoon. Ganon din po ang dalangin namin dito sa Taiwan. Hiling namin, O Diyos, na patuloy na manatili ang kapayapaan at ang kalayaan na maipangaral ang iyong salita. Patuloy namin hiling na pagbuklurin ninyo ang iyong church na narito, O Diyos. Kami po ay naninikluhod. Iyo nga pong patuloy na buksan ang pintuan, O Diyos, sa lahat ng dako, Panginoon, maging sa gawain, Panginoon, ng mga Filipino churches. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng favor upang maipangaral ang iyong mabuting balita sa lahat ng mga Pilipino dito sa Taiwan. Hiling namin, O Diyos, ang patuloy na pagsulong ng gawain mo. Dalangin din namin, O Diyos, sa anumang dako, ipinapangaral ang salita. Nawa ang pagkilos ng banal na Espiritu ang maranasa. Dalangin namin ang kapayapaan sa Middle East, Panginoon, na mag-de-escalate, O God. Dalangin namin, O Diyos, ganun din po ang kapayapaan doon sa Eastern Europe, sa dako ng Ukraine at Russia. Hiling namin, Panginoon, ang patuloy din po, Panginoong pagkilos mo sa dakong ito ng Asia, sa South China Sea, O Lord, sa mga bansa na nag-aagawan sa teritoryo. Dalangin namin na ito po ay maging mapayapa, O Diyos. Patuloy ka, O Lord, na sumama sa amin maging sa hapon na ito. Hiling namin na kami, Panginoon, ay iyo nga pong kasihan ng pangalan ni Jesus ay maitaas. Ang salita mo ay maipangaral ng may kalayaan. At itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong gagamitin, Panginoon. Mahirap kong ibabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Our scripture reading is taken from the book of Luke, chapter 16, verses 1 to 13. Jesus told this story to his disciples. There was a certain rich man who had a manager handling his possessions. One day a thought came that the manager was wasting his employer's money. So the employer called him in and said, "What's this I hear about
you. Get your report in order, because you are going to be fired. The manager thought to himself, now what? My boss has fired me. I don't have the strength to do the dishes and I'm too proud today. I know how to ensure that I'll have plenty of friends who will give me a home when I am fired. So he invited each person who owed money to his employer to come and discuss the situation. He asked the first one, how much do you owe him? The man replied, I owe him 800 gallons of olive oil. So the manager told him, take the bill and quickly change it to 400 gallons. And how much do you owe my employer? He asked the next man. I owe him 800 pesos. The rich man had to admire the dishonest rascal for being so screwed. And it is true that the children of this world are more screwed in dealing with the world around them than are the children of the light. Here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your earthly possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? No one can serve two masters, for you will hate the one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and man. This is the word of God. Praise God. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi, anumang oras sa mga nanonood sa online. No? Alam niyo ba na ito ay 20th year anniversary ng Facebook? Ayun. Kasi ano tayo, naka-Facebook live, kaya maganda rin magpasalamat tayo na may ginamit ang Lord para maibahagi ang mabuting balita. Kasi nung Friendster, wala pang live stream. Mabuti ang Diyos at tunay nga po na siya ay kumikilos sa ating kapanahunan. So tayo po ay nagpapatuloy doon sa pag-aaral sa unchanging principles, even though the times or the seasons are changing. Yung truth ng Lord ay hindi po nababago. Amen. Nababago ang pamamaraan kung paano natin ibinabahagi ang mabuting balita. Nababago ang medium, no? Alam niyo po nung unang panahon, hindi po ganito ang kasulatan, no? Hindi po ganito. Nasa scrolls, no? Nasa scrolls. Kaya kung nais niyo po yung talagang original, pagka pupunta po kayo, dala ko kayo scrolls. Scrolls po yun noon, no? Yung iba, basta Bible, ito yung Word of God. Basta yung gadget, hindi yan Word of God. Mga kapatid, lahat yan ay medium lang. Yes. No? Nagpapasantabi po ako sa atin. No? Bagamat masarap yung hawak nito, pero hindi ganyan ang original noon ay scrolls. Binubuksan yun, tapos at hindi mo matadala ng buo. No? Bakit ba nasasabi yun? Wala lang.
Kasi Facebook nga, no? Pero yun po yung mga kapatid, kung kayo man ay nagsasabi na ang Word of God ay yung libro na ganito na nahawakan, what is inside, yun po, ang salita ng Diyos, kung ano po yung naisulat po. So pag-usapan po natin is about steward, katiwala. Ano ba ho yun? No? Tagalog ay katiwala. Maganda yung pagkakatagalog ng steward eh. Kasi steward, ibig sabihin yan, manager, no? Tagapamahala. Pero ang pagkakatagalog niyan ay katiwala. So ano yung steward? Dalawa pong salita ng Grego na interchangeably na ginagamit. Ang isa ay epitropos. Ito po ay guardianship of person o the child's legal representative. Halimbawa, kung yan po ay common sa mga hari na hindi naman talaga sila ang nagpapalaki ng mga bata, no, yung mga generals, hindi sila nagpapalaki talaga ng mga anak nila. Meron silang mga katiwala na yun ang nagpapalaki. Actually, yung salitang mentor, yung mentor, si mentor po ay isang katiwala, pinagkatiwalaan siya ng anak, ng isang royalty. At pangalawa is oikonomos, o malapit-lapit siya sa economy, no? Oikonomos, economy. A head servant appointed to manage the household or property. Yan po ay makikita natin sa buhay ni Joseph. Si Joseph po, siya po yung head servant. He was appointed by Potiphar to manage yung kanyang household. So, oikonomos ang tawag po ron. So, ang steward is a position of privilege. Privilege po yan. Hindi sila basta slave, hindi sila basta servants, hindi sila basta kasambahay, sila ay katiwala. No? They manage all the affairs of his master, attend to receipts and expenditure, and ration out to each one of the household their salary and the supplies. So yan po ay napaka-importanteng position ng isang labas sa pamilya. No? Doon siya sa pamilya, siya yung namamahala. At steward o katiwala. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos, nilikha niya po tayo ayon sa kanyang wangis at ginawa niya po tayong managers. No? To manage the resources, to manage the creation. Yun po. Tayo po ay katiwala from the beginning, tayo po ang pinagkatiwalaan ng creation ng Lord. No? Yun po ay palagian dapat nating tinitingnan. Yung original intention ng Lord sa kanyang creation. Tayo po ay nilikha to manage, to take dominion, to arrange things. No? Kaya nga si Adan, ang kanyang ginagawa ay pinapangalanan niya yung mga bagay-bagay, no? So ganun po. Now, ano ang kailangan sa isang steward? So sabi ho rito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, basahin ko po sa Tagalog, ang katiwala'y kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. A person who is put in charge as manager must be faithful. Ito sa New Living Translation. Sa New King James, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. No, na ang isang katiwala ay maging matapat. Maging tapat. No? At yan po ay isang bagay na napakakailangan. Biro ninyo po, sila yung mamamahala ng pagkain, mamamahala ng mga supplies,
And then under them, may mga servants. Sila rin yung magpapasahod. No, halos sila na yung overall. At yung may-ari ay parang figurehead na lang. Kumbaga yan, pagka naging parliamentarian yung Pilipinas, yung presidente, figurehead na lang, at ang mamamahala ay yung prime minister. No, nadadaanan lang natin kasi pinag-uusapan nga niya sa Pilipinas. Anyway, ano man yung mga plano nila, ang Diyos pa rin ay naghahari. Amen. Amen. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga katiwala. Kaya sabi ni Paul, no? Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Una, tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay mga stewards, servant of God and steward of His resources. Kaya nga sabi roon sa salita ng Diyos, yung nagtatalo-talo sila, ako ay kay Pedro, ako ay kay Pablo, ako ay kay Kristo. Sabi ni Paul, lahat ay para sa inyo at para sa inyo ang lahat. At bilang mananampalataya ay tayo po ay ganoon. We have access doon sa divine resources ng Lord. At ang sabi ho ni Pedro, lahat po ng kailangan in life and godliness ay already provided sa atin. No? So tayo po ay may access na, mga kapatid. Yan po ay ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Doon sa cross, yung grace niya hindi lamang naligtas yung ating kaluluwa. Hindi lamang naligtas tayo, but we are being restored to original plan and purpose of God. Ano yun? Magiging steward ng resources niya. Kaya nga po, ultimately, pagbalik ng Panginoon, we will become co-heirs of Christ and we will rule with Him. And rulership with Him, meaning tayo po'y pagkakatiwalaan niya ng kanyang pamamahala. No? Yung kanyang pamamahala ay i-delegate niya sa mga mananampalataya. At yan po yung ating pupuntahan, yan po yung ating future. At ano man yung ginagawa natin dito is preparation. No? How we manage things na ibinibigay niya sa atin is just the preparation doon sa gagawin natin sa eternity. Pangalawa, a faithful steward is trustworthy. No? Ang matapat na katiwala ay mapagkakatiwalaan. No? Maganda sa Tagalog yun eh. Ang tapat na katiwala ay mapagkakatiwalaan. Amen. No? Katiwala nga eh. At dapat po katiwa-tiwala. No? So, pumunta kay pinapunta ho ng hari, sabi rin kay Helkias, sa pinunong saserdote, tapos may mga namamahala doon, at merong mga pinagagawa, may mga karpintero, kantero, merong mga namimili ng kahoy, ng gamit, no? Ibig sabihin, merong project. At siguro ilan sa inyo nakapagpagawa na ng bahay o nakapagpagawa ng bakod. Napaka-importante na yung pinagkakatiwalaan mo ay mapagkakatiwalaan. Di ba? Kasi yung pagbili, di ba? Yung purchasing, yan po, napakalaki yan. Dahil sa purchasing, halimbawa, kung bibili ka ng 10 kilong de uno na pako, di ba? Kung papatungan lamang yan ng tag-5 piso, di 50 na yun. Magpapatayo ka ng buong bahay. Ita-times mo yun sa ilan. No? Sa ilang pyesa, ilang piraso ng pyesa ron, kikita pag hindi mapagkatiwalaan yung pinagkatiwalaan mo natin. At nangyayari yun, ano po? At maaaring ilan sa inyo ay nagkaranas na ng ganon, yung
katiwala na hindi mapagkakatiwalaan. Pero dito ho, a faithful steward should be trustworthy. Parang parehas yun, di ba? Faithful at trustworthy, parehas naman yan. No? Ang pinag-usapan po dyan, meron kasi yung faithful ka, naririyan ka lagi, no? Faithful ka na umattend sa time mo, sa oras mo, at naroon ka. Ikaw, kunyari, ikaw yung foreman. O, faithful si foreman, or tama yung oras niya, alas 7:30 pa lamang. 30 minutes bago mag alas 8, naroroon na siya. Tapos, aalis siya, 5:30, naroon. Faithful siya talaga, laging naroroon. The question is he trustworthy na yung kanyang katungkulan ay ginagawa niya? Tapat siya na pumupunta sa tamang oras, pero yung bang kanyang pagiging mapagmasid, mapanuri, ay ginagawa niya. Pagka hindi siya mapagmasid at hindi mapanuri, hindi yung trustworthy. Naroroon lang. Wala akong pinagkaiba yon. Pag nagbabantay ka, naroroon ka, pero wala yung attention mo sa binabantayan mo. Pwede ka kasing naroroon, pero wala yung attention mo sa pinagbabantayan mo. Then you become faithful ka doon sa attendance, pero you are not faithful in your task. Or you are not trustworthy in your task. No? Pangatlo, a faithful steward will be blessed. Meron hong pangako sa isang matapat na katiwala. No? Sabi ron, and the Lord said, who then is the faithful and wise steward? No? Sino nga ang tapat at matalinong katiwala? Hindi ba siya ang pamamahalaan ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siya na gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. No, merong chance na ikaw ay pamahalaan ng lahat ng ari-arian. No, at maaari yung ilan sa inyo, malay natin, ilan sa inyo ay maging tagapagmana ng mga inaalaga. No? So, punta ho tayo doon sa ating main text, no, sa Luke 16 verse 1 to 13. Ang istorya po niyan ay patungkol sa isang katiwala, sa manager, no? And he was called to give an account with his dealings. Bakit to? Kasi nai-report siya, yung katiwala ho ninyo ay hindi katiwa-tiwala. Merong bagay na ginagawa, o yung katiwala may ginagawang himala. Alam na natin yon. So the rich man heard that the manager was not handling the wealthy owner's finances wisely. Hindi tama yung kanyang pamamahala, at yun po yung nakarating doon. At matatandaan mo natin doon sa Luke 15, yung istorya doon sa Luke 15, ang pinag-usapan naman doon ay yung patungkol sa anak ng mayaman na nilustay yung yaman ng kanyang magulang, yung prodigal son. Di ba? Patungkol din yun sa yamang nilustay. No? Ngayon, as a manager, bilang katiwala, ang katotohanan doon, yung money does not belong to him, to the manager. No? But ito po ay isang bagay lamang na kanyang minamanage. Doon sa binasa kanina, doon sa 1 verses 1 to 7, makikita po natin doon na yung pag-deal doon sa dishonest manager. No? So yung ex-manager, tinad siya ng rich man,
At yung manager na yon, alam niya na tatanggalin niya siya sa trabaho. Ano ang ginawa niya? Humanap siya ng mga may pagkakautang sa kanyang manager. Bakit? Para pag nawalan na siya ng trabaho, merong kukup sa kanya. No, maaari siyang mapagkatiwalaan, o kung hindi man siya mapagkatiwalaan, ay merong kukup sa kanya. No? Dahil hindi lahat ng kinukup ay mapagkakatiwalaan. Alam na ho natin yan. No? Hindi naman tayo mga bata. Ang nasa isip niya, when I lose my job, people will welcome me in their home. So, gagawin ko, kukunin ko yung opportunity na ito para makagawa ng mabuti sa ilan, at yung mga ilan na yon ay magkakaroon sa akin ng utang na loob. At dahil doon, the rich man commended the dishonest manager. No? Okay. Sabi ron sa verse 4, I know how to ensure that I will have plenty of friends who will give me a home when I am fired. Yun yung binasa natin kanina. So, tingnan ho natin dito, no? Yung paano tayo as a believers can learn from this parable. First, we can gain wisdom from unpleasant situation. Very unpleasant yung situation niya. Hindi ko sinasabi ng Panginoon maging dishonest tayo sa ating dealings. Okay? Hindi ko kinoment ng Panginoon yung dishonesty. Ang sinabi niya, yung mga tao sa sanlibutan ay magaling gumawa ng paraan. No? Sabi nito, the rich man had to admire the dishonest rascal for being so shrewd. No? And it is true that the children of this world are more shrewd in dealing with the world around them than are the children of the light. Dito ho sa verse nito, pinakikita ng Panginoon, magkaiba yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, no, siya ay children of the world. Yung mananampalataya, ano raw? Children of the light. Amen. So mga kapatid, tayo po ay naliwanagan. Diba? Nawa ho, tayo po ay nagliliwanag. Magkaiba ho yun, no? So merong children of the world, no? And then children of the light. So yung children of this world, they are very shrewd. Magaling silang gumawa ng paraan. Pero ang tinuturuan ng Panginoon dito ay mga mananampalataya. How can we gain wisdom from this unpleasant situation? First, tayo po ay God's stewards. Therefore, as God's steward, we use worldly wealth to benefit people. We use worldly wealth to gain friends. No? Sabi ron, here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your earthly possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Dito ho, ang twist ho, ay hindi ho yung after na ikaw ay mag-retire o after na mawalan ka ng trabaho. Ang twist ho na pinapakita ng Panginoon, merong eternal na kalalagyan tayo. Amen. Now try to think of it. No, pagka ginamit natin yung God-given resources sa atin, ilang kaya doon sa langit ang magsasabi sa atin, salamat at nagkaloob ka. Salamat at nagbigay ka. Salamat at gumawa ka ng mabuti. Salamat at ginamit mo ang God-given resources for God's purposes and God's mission. No? So Tagalog, at nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito.
maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. So mga kapatid, ang sanlibutan ay mayroong tahanang walang hagdan. Pero tayo mananampalataya, tayo po ay may tahanang walang hanggan. Amen. Amen? Merong walang hagdan kasi para doon sa mga may problema sa paa. No? Pero tayo po mga kapatid ay may tahanang walang hangganan. At bilang mga stewards, ang pananaw po natin, money is just a tool as we prepare for our eternal abode. Doon sa eternal place natin. No? It's just a tool. Hindi siya yung end. Kasi pag siya yung end, therefore He is your God. Therefore He is your Lord. No? Kasi kung ang isang chine-chase natin, doon ang ating pinaglilingkuran. But no, we uses money, we uses the wealth of this world para mangyari yung pinagagawa ng Panginoon. No? Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. It is to win people. Bakit? Sabi ko ng salita ng Diyos, yung winning people ay sign ng pagiging wise. So yung heritage po natin, pagka ginamit natin wisely, ito po ay merong spiritual dividend. Marami ho ang nagpe-prepare sa future. Hindi ho masama na mag-prepare sa ating future. Hindi ho masama na makahanap tayo ng mga may dividends, di ba? Yung may kita na negosyo, no? Kaya merong stocks, merong mga businesses na pwede kang bumakas, so you could have dividend. Para sa inyo, para sa future. Hindi ho masama yun. No? Sapagkat tayo po ay tinuturuan ng Panginoon bilang wise stewards na mag-invest. No? Sabi ho sa Ecclesiastes 11, invest in 7 times, no? In 7 ways. Mag-invest ka in 7 ways. Huwag mo lamang daw ilagay sa isa, kundi ikalat mo in 7 ways. So, ibig sabihin yun, at much as possible, magkaroon ka ng 7 sources of incomes. No? Tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos doon. Now, as a steward, one of our work, one of our function is palaguin yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yun po isa po sa work ng isang manager. No? Hindi lamang niya i-manage yung resources, kundi palalaguin niya yung resources. At yung po ay makikita natin doon sa parable of the talent. Doon sa parable of the talent, nagbigay yung master ng mga talento, then he expected return. He expected na ito po ay mapalago. So, mga kapatid, tayo po ay tinuturuan na ang wealth is a tool and use wealth to gain and to win people. Second, Luke 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. At yan po ay continuous po yan na theme sa salita ng Diyos. Pagka ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, maaaring hindi ka nakikita ng marami. Pero alam ng Diyos ang iyong paglilingkod. Gaano man yung kaliit, maging tapat ka lang ka dyan, kapatid. No? May mga pagkakataon na tayo po ay nagtatanim. Sabi ho ni Paul, ako ay nagtanim, si
si Apollos ang nagdilig, ngunit ang nagpalago ay ang Diyos. So meron tayong kanya-kanyang work. Ano man yung work natin sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, maging tapat po tayo doon. At alam natin, pagka mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Ang problema po, pag ang tao, ang hanap lagi ay malaki. No? Malaking role, malaking responsibility. Hindi mo pa kayang magprito ng itlog, gusto mo nang gumawa ng gusto mo nang gumawa ng cake, 'di ba? Mahirap 'yun. No? Nagsisimula ka saan? No, sa pagpapakulo ng tubig, 'di ba? Hanggang sa matuto kang magsaing, 'di ba? Magprito. Hanggang darating ang panahon na kaya mo na yung mga komplikadong mga lutuin, 'di ba? Hindi naman ako nagpaparinig sa mga magluluto. Pero ganoon, 'di ba? Ang pagsisimula ay laging sa maliit. Oh, ganoon. Paging ang kasalanan ay nagsisimula sa maliit. Sabi nga ng kanta nagsimula sa patikim-tikim. Nagsisimula doon sa maliliit. Pero tayo po ay tinuturuan ng Diyos na tayo po ay dapat maging katiwa-tiwala sa maliliit na bagay. At nakita natin yan sa buhay ni Joseph, di ba? Siya po ay hindi po nagsimula na bilang katiwala ni Potiphar. Siya po ay nagsimula bilang isang alipin. Siya po ay binili. Siya po ay nag-alipin, no? Yung alipin na yon, yung po yung nagtatrabaho ng lahat ng ipagagawa. Hindi ng amo, kundi ng servants, no? So, slaves, servants, and then managers. From the slaves hanggang napunta siya sa pagiging manager. Bakit? Napagkatiwalaan siya sa maliit. Kahit ng mga negosyo. Diba? Yung mga nagsimula sa maliit ay nalalaman nila kung paano patakbuhin. Kaya makakita ho tayo na may mga patutuo ang ilang mga may kaya sa lipunan na kung saan ang kanilang mga anak ay tinuturuan nila na from the start to save, to work, para magkaroon ng tinatawag na work ethics. So ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kahit saan po yun, no? Saan mang aspeto. Kahit sa relasyon, no? Kahit sa relasyon, biro mo ay kung yan ay hindi mo pa nga sinasagot, ay meron ng 3 na nililigawan, sasagutin mo pa, para kang kumuha ng bato, pinapok mo sa ulo. No, doon pa lamang, hindi mo naman pagkakatiwalaan. No? Lagi ho sa maliit. Titingnan ho natin sa maliliit. Bakit ho? Sapagkat ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya sa malaking bagay. Character is magnet of promotion. Character. Sabi ko sa Matthew 24 verse 45, a faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. Ngayon, sa panahon natin, tayo po ay namumuhay, no? 28th year na nga ang Facebook, at yung Facebook ko ay puno-puno ng illusions, no? Charisma and self-promotion seems to dominate FB. And sometimes, kahit na yung mga men of the cloth, no, ay going after self-promotion. Kaya ho, malalaki rin. And they attract thousands. And then, makikita mo, na yung kanilang mga paa ay made of clay din. At tao pa rin sila. Kaya marami ang nauunsyang at nalalaman na may kahinaan din. Mga kapatid, promotion has little to do with position. But it
has to do with how we perform ang ating responsibility. Yung position kasi, position lang yan eh. Ang tanong, paano mo ginagawa yung responsibilidad ng yung position. Pagka ang job nagre-require ng responsibility, those people, yung mga nasa taas, they look for people who are responsible. Diba? Bakit? Kasi paano mo mapagkakatiwalaan ng isang branch, ang isang would-be branch manager, kung doon pa lamang sa pagiging supervisor ay bossing na, di ba? At palakasan, babagsak ang negosyo. Pero kung makikita mo na ang isang tao ay matapat, kahit kahit hindi nakikita, di ba? Mapagkakatiwalaan. Doon sa, meron palabas yan di ba? Yung undercover billionaires, di ba? Yung pinapakita nila na nagtatago sila, nagdi-disguise sila para malaman nila kung ano yung attitude at paano mag-perform yung kanilang mga tauhan. At doon sa kanilang pagtingin na yon, kung paano makitungo sa mga tao, doon nila nalalaman sino ang kailangang iangat at sino ang kailangang tanggalin. Bakit po? Kasi kung ano ang pagtingin mo sa mabababa, kasi ang tao pagka masyadong pagka nasa position niya at yung kanyang treatment sa mga tao na under him or her ay magpapakita ng kanilang karakter. At pagka sira yung karakter sa maliit, mas malamang paglaki niya magiging abusive. Kaya nga ho, yan ang problema ng isang demokrasyang bansa. Kasi ngayon, popularity. Di ba? Pagka popular ka, okay ka, kahit questionable ang character. Anyway, di tayo pupunta ron. Faithful stewardship is crucial to owning true riches. Now, dito po, makikita ho natin, sabi rin, and if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Alam niyo po, kung babasahin po natin yung nauna, di ba? Little things. Sa Biblia po, sa harapan ng Diyos, yung worldly wealth ay little things. Small things. Pero sa totoo naman, kahit dito sa ating panahon, ang salapi ay isang bagay na maliit. Halimbawa, hindi mo na ako pupunta doon sa eternal things. Sa mga bagay lamang na tunay na yaman. Marami ang nag-iisip, pagka yumaman ako, pagka nanalo ako, yan, di ba? Mayaman ako. Pero sa pag-aaral, mga kapatid, 99% na nanalo sa loto, bumalik sa paghihirap, at ang iba mas naging mahirap pa kaysa sa dati. Hindi handa sa yaman. Pero maraming mayaman na nalugi sa negosyo, na nagsimula sa negosyo na nalugi, at nakabawi, at mas madaling makabawi. Ano ang kaibahan? Doon sa nalugi na mayaman, yung pera is just a tool. It's just a tool. Hindi yun yung kanyang end game. Yung kanyang end game, yung kanyang business. At how he will serve yung needs ng tao. Yung isang end game ay yung money. If I have this money, then I will be happy. Okay naman, di ba? Siyempre. Subukan mo na wala kang pera, hindi malungkot ka.
Yun naman yung ano na yun, no? Ibinabalanse lang po natin mga kapatid. Kasi meron yung sobra naman, yung poverty mentality, no? Talagang banal ka pag naghihirap ka. Mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Diyos. You could pray. You could pray to God to prosper you, sabi no sa Psalms. Kahit si John, sabi niya, yung desire niya doon sa kanyang friend na maging prosperous in all ways, no? Hindi lang sa salapi, kundi sa kabuuan, sa kanyang espiritu, no? So yun, yung may kakayanan. At alam niyo po, ang mga alagad noon ay hindi naman zero. Nagsimula sila sa wala. Diba? Sabi ni Peter and John, silver and gold we have none, but such as we have, we give unto you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hindi ko sila nanatili doon sa silver and gold we have none. Pag binasa po natin yung Acts chapter 4, 5, 6, 7, doon sa chapter 4, wala nang nangangailangan sa kanila. No? Kasi natuto na yung taong magkaloob. Wala nang nangangailangan doon sa sabi sa chapter 4. Kaya doon sa chapter 6, nagtatalo-talo na sila. Bakit? Meron na silang feeding ministry, meron na silang ganon. No? Nung nagkaroon sila ng malaking resources, nagtalo-talo na. Sino yung unang kakain? Yun ay pinagtatalunan nila, yung pagkain di ba? Sa Acts chapter 6. So, nagsimula sila, no? Wala sila noon, pero nagkaroon sila after yung chapter 3, 4, yung 4, 5, 6, meron na sila. No? And then they were able to ministers to many. Because at nakakapag-travel na sila, hindi na lang sila sa Jerusalem. At ng panahon na yon ay costly din ang pag-travel. Kahit walang eroplano. Tapos marami pa silang kasama. Nang isipin ninyo, may mga kasama kayo, mga 10 kayo, magta-travel kayo. Hindi na nila, nung nagta-travel na sila, hindi na nila sinasabi, silver and gold we have none. Pasakayin nyo kami ng barko. Hindi na nila sinasabi yun. Meron na silang pambayad, no? Meron na silang kakayanan. Okay. Nagsimula sila sa konti, pinalago sila ng Panginoon. Dapat po ay hindi po tayo natatapos sa isang verse. Minsan kasi ganun yung isip ng mga o itong verse na ito, o silver and gold, dapat wala rin kayong silver and gold. Hindi, huwag kayong trabaho. Huwag kayong diba? Napapag-usapan na. Kasi nga, stewardship na pinag-uusapan natin. Si David ay nagsimula rin sa wala. Inangat siya ng Panginoon. Nagsimula siya sa pag-aalaga ng mga tupa ng kanyang tatay. No? Amoy tupa nga siya. Hindi nga siya pinresent ng tatay niya nang dumating sa Samuel. Pero inangat siya ng Panginoon. Nakita ng Panginoon yung kanyang puso. Ano yung desire ni David? No, na hindi siya matutulog hanggang hindi niya nakikita na mapatayuan ng sanktuaryo ang Diyos. No? Hanggang hindi itayo yung templo ng Diyos. At yun po yung kanyang life mission. Kaya yung kanyang mga victories in the past, nakaugnay doon sa calling niya na siya ay gagamitin to provide para maitayo yung templo ng Diyos. No? Yung lahat ng victory niya, yung mga yung kanyang yung bulk ng kanyang treasures na nakuha mula doon sa mga victory niya sa kanyang mga labanang pinuntahan ay nagamit para sa pagpapatayo. Una, nung needs nila, pero yung bulk nyo ay pagpapatayo ng templo ng Diyos. Maging ang Panginoon, He was made poor so that we can be rich. Malinaw po yan sa salita ng Diyos. No? Pero kailangan ho nating i-balance yun. Hindi yung rich as in filthy rich, but rich in the sense that you can do and you can be a part of God's purposes here on earth.
So faithful stewardship is crucial to owning true riches. Kung mapagkakatiwalaan ka ng yaman ng iba, mapagkakatiwalaan ka ng para sa iyo. No? And in the end, tayo po ay magkakaroon ng sarili-sariling domain. Kung magagamit man natin yung sariling domain. Because we will rule with Christ. In the end, no? Doon sa langit. At kung ano man yung pinagagawa sa atin dito is practice lang. No? Now, paano yun? Paano natin ma-apply yan? Pwede natin i-apply yan sa ating attitude towards work. Pastor, gusto kasi magnegosyo. Eto naman, hindi naman ako, trabahador lang ako rito. Your attitude towards your current work ay magdedetermine kung ikaw nga ba ay mapagkakatiwalaan, di ba, ng sarili mong negosyo. Negosyo naman ko ng iba bakit ako? Magkukuya-kuya-kuy lang ako, siya pinayayaman ko. No? Ganong attitude, ang nangyayari noon, ninanakawan mo yung sarili mo. Una, ninanakawan mo ang sarili mo ng growth. Hindi ka lalago. Yung attitude dapat narilip ako, magtatrabaho ako na parang akin ang opisina na ito. Ngayon, pagka inaari mo yon, gagalingan mo. Huhusayan mo. Aalamin mo yung pasikot-sikot. Diba? Alam niyo po, yung panganay na babae ni Samson, kalimutan ko yung pangalan. Sa kanila po, usually, pagka ikaw ay anak ng mayaman, yung mga yung mayaman na pinag-uusapan natin ay multi-billionaire. Billionaire, hindi yung millionaire. So pagka ikaw po ay dapat maipakasal sa kapwa mo, bilyonaryo din. Tapos, usually, ang kanilang part doon sa company ay yung doon sa charity works. PD, beauty pageant, yung mga panglabas, pang PR, public relation. Pero hindi po itong panganay ni Samson. Na siya ngayon ang namumuno ng Samson dahil lalo na yung nakulong yung kanyang kuya, yung kanyang kapatid na lalaki. Alam niyo po, yung babae na yun, nung pagka-graduate niya sa Amerika, siya po ay bumalik. Nagtrabaho siya sa Samsung, hindi as intern, hindi mo siya pinakilala na siya ang anak ng Samsung. Nagtrabaho siya as intern, magtimpla ng kape, gumawa ng mga pinagagawa ng mga middle managers na hindi kilala siya. Bakit kaya? Siya ay magmamana. Sa pamamagitan yun, nalaman niya yung gritty, yung works talaga. Ano ba yun? Papaano sila nagkikipagkapwa-tao? Papaano sila napagkakatiwalaan sa maliliit? Di ba? And then, she rose sa ranks. Napag-asawa niya yung kanyang bodyguard na hindi dapat doon sa kanyang rank kasi yung bodyguard niya maliit ang pananaw sa kanyang sarili. Kahit pinag-aral na nila sa US, maliit pa rin sa tingin niya sa sarili niya. So, winage niya yung time niya, nakipag-divorce, di ba? Nang hingi ng 1 billion doon. yung panganay na babae, nung siya po ay nag-rose na sa rank, nakilala na siya, pinagkatiwalaan na mamahala doon sa nalulubing negosyo patungkol sa hospitality, no? Meron silang hotel. So, anong ginawa ng babae? Dahil siya ay mahilig mag-aral, inaral niya yung kanilang mga katunggali. Inaral niya yung ekonomiya.
Inaral niya yung mga pumupunta hanggang sa ang ginawa niya, yung hotel na yon na palugi, ginawa niya na ikaw ay may say pagka ikinasal ka, nag-birthday ka, doon sa kanilang hotel. Ano ibig sabihin yun? Ginawa niyang prime commodities yung palugi nilang negosyo. Kaya yung mga may kaya doon. Bakit? Kasi pagka ikaw ay na-Instagram doon sa lugar na yon, ibig sabihin yung may kaya ka. Eh yung mga, siyempre, di ba, yung mga may gusto na pagka ma-Instagram ako sa lugar na yon, ibig sabihin may saya ko. Eh di maraming nagpupunta, yung may kaya at yung may gusto lang. So, sa madaling salita, napalawak niya at nakipag-ugnayan siya doon sa duty free at sa kanila at doon sa kanilang duty free naglagay siya ng duty free. Kinontak niya ang Louis Vuitton at iba pang mga brand na doon sa kanilang shop magbenta ng kanilang mga produkto. So naging brand siya for the rich and famous. Pero saan siya nagsimula? Nagsimula siya as intern, taga-timpla ng kape, taga-ayos ng papel. Hindi naman tayo ganon. Pero ang sinasabi ko, pag nagtrabaho tayo, ituring natin na parang tayo yung may-ari. It's all about our attitude kasi that will prepare us to greater things. Amen. Now, if we own yung negosyo, you treat yourself as an employee. Baliktad, no? Ikaw na nagmamahal, ba't may titreat yung sarili mo na employee? Kasi hindi ka makabababa pagka tingin mo, ikaw yung pinakamataas. So, yung tinuturo mo rito ng Panginoon, ang tao ay pinaglilingkuran, ang salapi ay ginagamit. Hindi po ginagamit ang tao at ang salapi ay pinaglilingkuran. Hindi po natin ginagamit ang tao at minamahal ang tao. Ang Diyos ay pinaglilingkuran, minamahal natin ang Diyos at ang ating kapwa, ang salapi ay tools lamang. Then, we can manage it. Kasi hindi mo mamamanage ang isang bagay pagka dinodiyos mo. Pagka dinodiyos natin ang salapi, hindi natin siya mamamanage. Ang salapi dapat inuutusan. Di ba? Hindi mo mauutusan ang salapi pagka hindi mo siya mamamanage. Paano natin minamanage yan? Hindi pa dumarating sa atin, meron na tayong pinaglalagyan. Nauutusan natin yung pera. Ang tawag doon, budgeting. Hindi ho yung... Kasi pagka hindi ka wala kang ganon, uutusan ka ng pera eh. Uy, iPhone 14 pa rin yung cellphone mo, meron ng iPhone 15. Tinuturuan nga. Sino na ang nagtuturo sa'yo? Pera na. Bakit ganyan ang suot mo? Isang taon pa yan. Yung jacket po, yan pa rin, yung orange na yan, 10 taon na yan. Ako meron akong orange na jacket, magsasampung taon na eh. Kasi nakuha ko yun, November 2014, dito sa office na ito. May nag-iwan, no? May iwan ng kasi doon. Eh, nagagamit mo pa na kanila. Nakuha natin, faithful stewardship is crucial to owning things. We should be faithful stewards to the things that God entrusted to us. Diba? Ngayon, kung ang dami mo ng damit, tapos sabihin mo, wala akong masuot. Biro mo, nakatingin ka sa iyong cabinet, wala akong masuot. Ibig sabihin yun, lumaki ka na. Ibigay mo na. Diba? So mga kapatid, as God's faithful steward, we use His wealth to
to fulfill Christ's vision and finish the Great Commission. Amen. We use as well. Ang ibig ko sabihin yun, hindi na natin may enjoy yung buhay natin. Hindi. Malinaw ho sinasabi ho ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, God give us wealth to enjoy life. Di ba? Oh. So yung wealth para sa needs natin, physical needs, at hindi lamang doon, we enjoy life. Di ba? Ang hirap naman kasi pagka dinudiyos mo yun, hindi mo naman, yung bang, hindi mo matreat yung sarili. Baka mabawasan. Para ba na siya ay nasa pedestal? Diba? Nasa pedestal siya, hindi mo mabawasan. Kasi dinudiyos mo na siya. Pagka tinignan mo siya as tools, may kita mo na mayroong purpose si Lord bakit siya ibinigay. Diba? Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 6, to meet our needs, to enjoy life, to help others. Diba? Yun ang sinabi ron 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. It is to meet our needs. No? God give us wealth. Hindi na sinabing, He just provided for our needs. Hindi lang needs. Hindi lang pangangailangan mo. Kundi, above to sa pangangailangan mo, so you could enjoy life. Diba? And then, you could help others. So, pagka tinignan mo yon, pagka makita mo yung progression, no, meron, so matuturuan mo ngayon yung pera. Diba? Yung hindi sa akin sa Panginoon yon. Yung hindi sa akin, dinadala ko sa Panginoon. Kasi hindi sa akin yun. I bring it to God. The rest, to meet my needs, my family needs, to enjoy life, to help others. Diba? Ganun yun diba? Hindi yung sinasabi ng Panginoon na maging, rin tayo, maging, masyadong bukas at mawala nang matitira sa atin. Kasi sinabi rin ng salita ng Diyos, no, ang mga lingkod niya ay, ang mga righteous ay nag-iiwan ng yaman sa kanyang kaapu-apuhan. Hindi nag-iiwan ng utang. Hindi, Pastor, meron naman akong pamana sa aking mga anak. Ano yun? Hypertension na tayo. Pero pamana mo yun. Hindi righteous yun Di ba? Pamanahan mo naman sila ng ng pang-maintenance nila. Kasi pinapanahan mo. At yun, pagka inaral mo natin ang salita ng Diyos, no? Merong purpose But at the end, now babalik tayo doon sa vision ni Christ at sa Great Commission. Na nawiwin natin yung ating family, nawiwin natin yung friends, we use as well to win friends, we use as well to win people to Christ. Bakit to? Kasi ang salapi ay lingkod. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. Sabi sa Tagalog, basahin po, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. You cannot serve both God and money. As a believer, we serve God. We use His money. Hindi ho natin siniserve ang money and then we use as God. At grabe, no? May kita natin yan. There are lots of people who uses God. And most of them are men in the law. Yung mga ginagamit ng religion to pursue yung kanilang personal ambition. Yung iba para magkaroon ng, alam mo, Pastor, Year of the Dragon na yun.
Pupuntahan ko lahat ng templo, lahat ng simbahan para ako swertihin. No. Walang swerte ngayon. Check your heart mga kapatid. Sino ang hinahabol mo? Hinahabol mo ba yung pagpapala o hinahabol mo ang Panginoon? Amen. Sineserve mo ba si God o sineserve mo yung money and then you are using God to serve your purpose? Kasi ganun yung yung swerte at pagka naabot ko to, pagpapalain ako ng Diyos. Then, you are after do sa pagpapala, hindi sa Diyos. At doon po natin kailangan i-check lagi yung heart natin. Lord, kanino ba ako maglilingkod? Maglilingkod ba ako sa iyo? O sa iyo? Paano pag nawala ang lahat, maglilingkod pa rin ba ako sa iyo? Kasi pag nakita natin, it's just a tool. Kahit mawala yung tool, pag ang tao ay skillful, mariregain niya yun. Diba? Mariregain niya yung nawala sa kanya basta siya ay skillful. Bakit? Ano ang hindi nawawala? Maliban lamang na magkasakit ka, yung knowledge mo, yung skills mo, no? Yung kakayanan mo, yung drive mo, hindi nawawala yun eh. Minsan ang tingin natin, ako maliit lang, ang 10,000 ay maliit, walang mangyayari yan. Noong panahon ng Ondoy, ilang taon na yan, mga 12 years ago na ata. 12 years ago na ngayon. 12 or 15 years ago. Noong panahon ng Ondoy, so may mga tinulungan kaming mga labahan. At yung mga labahan na yun, hindi namang kalakihan ang aming mga naibigay. Pero nakita ko, personally nakita ko, ang isang tao na nawala, na mabigyan mo lamang ng konting tulong, yung konti mong naitulong, kaya niya i-roll. At hanggang ngayon, no, lagpas na yung 15 years, meron pa rin siyang negosyo. Yung isa sa mga natulungan namin, meron pa rin siyang negosyo, nagkaroon pa siya ng pwesto. At nakapagpaaral pa siya ng mga anak. Bakit? Ano yung meron siya? Nagkaroon lang siya ng maliit na puhunan, pero ang hindi nawala sa kanya yung kanyang skills, yung kanyang drive, yung kanyang fighting spirit, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, na yung maliit na yun, mapagkakatiwalaan siya. At magkatiwalaan siya. Tapos, meron siyang kapitbahay, kasi magkakapitbahay meron siyang kapitbahay na isa. Sabi niya, nag-iisip siya pala, hindi ko alam kung may alam yun o wala. Basta nanghingi ng kasi meron doon, yung iba ay binigyan ng pagpunan, mag-alaga raw ng bago. Ang isa na ito ay isda. Magtitinda raw siya. Tinda siya isda. Naglalako. No? Nagbabahay-bahay. Abay na nga bahay. Nung binisita ko sa bahay, store lang na ko siya, nanduro na sa ibang bahay. yung isang, kasi yun eh, siyempre, minsan bibisita ko sa kumusta na po, ganon, kumusta na po, hindi naman na inihingi na balik nila yung una. Kung meron kayong maibabalik, itulong nyo sa iba, no? Ipasa nyo sa iba, yung itulong, hindi nyo ibalik sa amin. Ano yung nawala doon sa nabaha? Ang nawala lang sa kanya, yung isa, yung una, nawala lang sa kanya yung kanyang puhunan. Pero nung nagkaroon siya ng puhunan, napalago niya yon dahil meron siyang bagay na kaya niyang magluto, kaya niyang kapalan yung mukha niya, magtinda doon sa sidewalk. Kaya niyang magpainit, nagano siya, nagtutulak. Magkasama sila, yung lalaki nagluluto, yung babae naglalaki. Papaaral nila yung kanilang mga anak. Ang liit na puhunan para sa atin siguro. Isa naman, nagkaroon ng dalawang pamilya. You see yung attitude natin towards money. Money will only amplify ano yung ating attitude.
Magpapakita lang niya eh. Kung ikaw ay mayabang, kahit wala ka, mayabang ka eh. Pag nagkaroon ka lang, kung mayabang. Kung matulungin ka, kahit wala ka. Kasi sa totoo lang eh. Napupunta kami dati sa mga sa mga yung squatter area, di ba? Pati kahit doon sa mga dulo-dulo na, alam niyo yung mga kapitbahay na doon sa kabilang bundok, gagano pa, no? Pag ang tao generous, di ba? Pastor, hintay lang mo kayo dyan, no? Yung maliliit ko sila. Generous sila, no? Yung talagang ano yun, gagawa ng paraan, no? Papakainin ka dyan, hindi ka ano. At sa totoo lang, meron akong mga napuntahang malalaking bahay na hindi ako pinakain. Yung nakaupo ka lang doon, magpapapunta yun kasi meron ka lang counseling, may pagpepre. Eh dahil hindi ka nakasama doon sa niluto, hindi ka kasama sa kain. Pero yung mahirap, kasama ka, tatakbo pa yun eh. Pap, uko. Pastor, kape. O pastor, meron pang pampay yung puso nun eh. Tapos napalitan ng RC. Diba? Nakuha natin. Pagka nakita natin na yung yaman ay tools, hindi magiging hadlang yung current na kalalagyan natin. At pag nakita tayo ng Diyos na matapat tayo doon sa maliit, doon sa panahon na tayo ay maliit, sa panahon na pinagkakasya natin yung maiksing kumot, yung mga panahon na namamaluktot tayo, meron mong pagpapala. Amen. Meron mong pagpapala ang Diyos. Paglingkuran mo natin ang Diyos. Gamitin natin yung salapi. Huwag mo nating paglingkuran ng salapi at gamitin ng Diyos. So bilang mga, bakit kaya concern ang Lord sa money? Sabi ni Peter and Paul, yung money is a filthy lucre. No? Yung money ay, love of money is the root of all evil, sabi ni Paul. Pero hindi yung masama. Yung pagmamahal doon ang masama. Hindi masama ang yumaman. Dahil gusto ng Panginoon na pagyamanin tayo, pagpalain tayo. Pero gusto ng Panginoon na tayo po ay mapagkatiwalaan sa mga bagay na pinagkakaloon. Mga kapatid, our Master, our Lord and Savior is building His church and calling all people to salvation. At para mangyari yun, nangangailangan siya ng maraming stewards. People who could manage His resources, His divine resources. At nakita ho natin yan, maraming mga nauna sa atin na naging tapat sa kanilang paggamit ng salapi. So God is our master and worldly wealth is our servant. Saan natin ginagamit yun? First, we use it to meet our needs, enjoy life, diba? To build His church and store treasure in heaven, to help the needy and win people to Christ. At pag tayo po'y nagiging daluyan, walang dahilan bakit hindi tayo patuloy na isusupply ng Lord yung ating mga pangangailangan. And we saw it sa Bible, no? Hindi issue yung maliit o malaki. May mga pagkakataon kasi, Lord, pagka pinahanalo mo na ako sa papyaw, saka ako magtatouch. Pag hindi mo ako, hindi ako magtatouch. Hindi ko ganon. Kung hindi ka makapagkaloob sa 10 piso, hindi ka makakapagkaloob sa 10,000. Bakit? Kasi attitude yan, character yun. Ang tinitignan ng Panginoon, kasi hindi naman niya kailangan sa atin, hindi naman niya kailangan yung yaman, mayaman siya. Kaya niyang gumawa ng himala. Anong tinitingnan niya? Yung puso natin. Mapagkakatiwalaan ba kita sa maliit
Kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Kung mapagkakatiwalaan tayo sa mga bagay dito sa sanlibutan, mapagkakatiwalaan niya tayo doon sa buhay na walang hanggan. Now remember, sa buhay na walang hanggan po, hindi po yan yung napapanood natin sa sine. Alam niyo kasi itong Hollywood, pati itong mga pelikulang Pilipino, pag napunta ka sa langit, anong gagawin mo? Tutugtog ka doon sa ulap, gano'n. Hindi ho gano'n. Ang sinasabi ko ng salita ng Diyos, kasama tayong maghahari ang Kristo. Yung ating pagiging steward dito will determine yung papaano tayo pagkakatiwalaan doon sa true riches na walang nakakanakaw, walang nakakasirang tanga, di ba? Walang nakakasira, walang nakakanakaw doon sa yaman. Yung dito po, rehearsal pa lamang yung dito sa lupa. Kung hindi na tayo mapagkatiwalaan dito, bakit niya tayo pagkakatiwalaan doon sa kanyang langit? Panandalian po tayong tumayo tayo tingnan. Panginoon, sa iyo po ay nagpapasakop kami, O Diyos. Salamat dahil alam namin lahat ay pagmamay-ari mo at pinagkatiwala ninyo sa amin. Ang aming buhay ay pinagkatiwala ninyo. Ang oras ay pinagkatiwala ninyo. Ang spiritual gifts ay pinagkatiwala ninyo. Maging ang yaman, O Diyos, ay pinagkatiwala ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoong, maging wise and faithful stewards of God. Na patuloy po na makita namin na kayo ang nagpo-provide ng aming needs, kayo ang nagpo-provide so we could enjoy life, kayo ang nagpo-provide so we could help others, kayo nagpo-provide so we could pursue yung inyong vision, yung kingdom mo dito sa lupa. Patuloy niyong gamitin kami daluyan, O Diyos, bilang mga wise stewards. Sa pangalan po ni Jesus,